Natapos na ang aktibidad ng pagsubok sa espiritu. Walang nakapasa sa pagpili. Kapatid, umuwi na tayo sa sekta. Sandali lang ako. Gusto ko ring maging isang immortal. Saan galing ang mabahong pulubi na ito? May ganitong dumi, naglakas loob pang dumumi sa paningin ng guro. Umalis ka, walang hiya. Maingay! Narito ang guro ng mga Diyos. Walang karapatan kang magpakasuwail. Buhay at kamatayan sa isang hibla. May lakas ka bang lumaban para sa isang pagkakataon? Maliit na pulubi. Ipinapangako ko sa iyo. Basta't ilagay mo lang ang kamay mo at mailikas na ugat. Sasakop ka ng Kinyon League. Ang langit na espiritu na ugat ay tunay na isang napakahusay na katangian. Langit na espiritu na ugat. Binabati kita, bata. Hindi ka lang may espiritu na ugat, kundi isa pang pinakamataas na uri ng katangian sa langit na mundo. Maari ka naming samahan pabalik sa aming sekta. Baka ang pangulo at mga pinuno ng bawat tuktok ay mag-alala. Lahat ay nag-aagawan na maging guro mo. Ano ang tinatawag na Tianlinggen? Tianlinggen. Sa aking mundo ng pagsasanay sa mga Diyos, tinatawag din itong Udagisadis. Kahit anong uri ng espiritu ay kayang sumipsip. Hindi pumipili ng pamamaraan sa pagsasanay. Walang hadlang sa pag-unlad. Maaari itong ituring na pambihirang kakayahan ng espiritu. Oh, pwede bang malaman kung ano ang gantimpalang 100 tael ng pila? Anong 100 tael? Langit na ugat, dapat ay gantimpalang 1,000 tael. Para sa kanya. Nakaligtas ako. Guro, gutom na ako at wala ng lakas. Lunukin mo ito ang bigudan. 1 piraso ay sapat na para sa 3 araw. Kapag nakabalik ka sa pintuan ng mga Diyos, wala ka nang hahanapin. Salamat, guro. Maliit na kapatid, kanina sa bayan. Ako ang naging walang ingat. Sa hinaharap, pumasok ka sa pintuan ng immortal. Sana huwag mong masyadong seryosohin. Kawalang alam. Pagpasok mo sa pintuan ng immortal, malalaman mo na. Ano ang ibig sabihin ng langit na espiritual na ugat? Itago mo na ang mga pangkaraniwang kilos mo. May mga tao na hindi mo pwedeng siraan. Junior disciple, ito ang panggaling na pil. Bukas ay akyat tayo sa tanglaw na hagdang. Sa Heart Pass, kailangan mong gumamit ng maraming enerhiya. Mahina ang katawan mo. Maghanda ka na ng pangunang proteksyon, para hindi ka mapagod agad. Ang senior sister ay taga-Fupi. Pero ang napakagandang espiritu mong ugat ay sobrang in demand. Baka mag-away ang mga Peakmaster sa pagkuha nito. Ako si Fu Feng, nalugmok. Hindi ko makuha ang iyo. Sino mang mabuti sa akin, siya ang aking kilala. Dito na kami maghahatid sa iyo. Ang natitirang daan ay nasa iyo na. Panatilihin ang iyong isip. Huwag magtanong tungkol sa hinaharap. Huwag pilitin ang sarili. Sister, okay na. Ang bagong disipulo ay agad na sumampa sa tanglaw ng isang ulap. Sa puso ng pagsubok. Yung mga sumusuko sa gitna ng daan. Yung hindi nakarating sa tuktok bago magdilim. Ibabalik sa pinanggalingan. Mabigat, sobrang bigat. Ako ay nakalabas mula sa putik. Hinding-hindi na muling babalik. Paano siya nakarating dito ng ganito kabilis? Sa wakas, nandito na. Unang umakyat sa tuktok. Lumapit para sa pagsusuri ng espiritu. Sobrang, napakagandang espiritu. Minsan lang mangyari sa 100 taon. Bata, ako ang punong guro ng Kinyon. Nais mo bang maging personal na disipulo ko? Makatanggap ng pinakamagagandang yaman. Dumaan ka sa aking talim. Sa aking talim, pinahahalagahan ang labanan at ang sining ng digmaan, tiyak na poprotektahan kita. Ang aking danpik ay mayaman sa buong mundo. Ang mga espiritual na gamot ay para mong kinakain na candy. Kung pupunta ka sa ibang tuktok, hindi mo na ba makukuha ang pinakamagagandang yaman sa pagsasanay? Ha. Ikaw ang pag-asa ng hinaharap ng Xianmen. Kahit saan ka pumunta, kailangan mong makuha ang pinakamagandang mga yaman. Kaya pipiliin ko ang Fu Feng. Kaya pipiliin ko ang Di. Fu Feng.
Pero ang Fufeng ang pinakamahina sa lahat, at ang pamana nito ay naputol. Bakit ka nagpipilit na pumunta roon? Dahil kay Guro Sunuan. Ang disipulo ay isang pulubi. Sa aking huling sandali, siguro Sunuan ang nagbigay sa akin ng isang pildoras na nagligtas sa aking buhay. Kung hindi ko kayang umakyat sa libu-libong baitang ng Diyos. Hindi ko kayang gawin ito sa aking katawan. Buhay ko'y nakasalalay. Handog ko ito, nais kong ialay. Sa magandang kinabukasan, magpapasalamat ako. Sige, kahit na ang aking Feng, bagamat hindi na gaano kalakas. Pero sa loob ng Feng, lahat ay mga mabubuting tao na nagmamalasakit sa mga tao. Ako si Muyang, ibibigay ko ang lahat para turuan ka ng maayos. Kung si Sunuan ay may merito, diretso siyang papasok sa loob ng pinto ng Feng. Ay kung nakatakda na. Ang langit na ugat ng espiritu ay mapupunta sa iyong Feng na pinto. Gantimpalaan si Sunuan ng 3,000 na puntos at 1,000 na espiritu. Talagang bulaklak na nakalagay sa dambuhalang dumi. Napakaepal na tao, mag-ingay ka pa ng malakas. Yun Jin. Matataas na antas ng pagmamana mula sa Feng Fu na higit sa ika-4 na antas. Dahil nawala ang aming master sa lihim na lugar. Tapos na ang lahat. Kung ito ay isang bagay na nasa mundo, muling mahahanap natin. CJ, kahit kailan, gagawin ko ang lahat para mahanap ka, kahit saan pa man sa mundo ng pagtuklas. Ako ay may doble na espiritu, voluntaryong pumunta sa Talisman Peak. Ang Talisman Peak ang pinakabahagyang lugar. Baliw ka ba? Iyan ang tawag na pagbili ng stocks. Sa Talisman Peak, may mga pinakamataas na langit na espiritu. Ngayon ay parang nagbibigay ng karbon sa gitna ng niebe. Sa hinaharap, hindi na kayang maabot ang threshold. Hahaha, ayos lang. Tinatanggap kita bilang aking nakatalang disipulo. Sino pa ang gustong sumama sa akin, lahat ay welcome sa aking Fufeng. Magaling kapatid na disipulo. Kapag nakapagpalit ng bagong damit, talagang iba na. Tinaas ako ng guro sa panloob na pinto. Ang lugar na ito na nakaharap sa araw ay puno ng espiritual na enerhiya. Ito ay espesyal na iniwan ng guro para sa iyo. Ilang mga disipulo ng panloob na pintuan ang mayroon ngayon sa Fufeng. Kasama ka at si Shidikian. Hindi ito lalampas sa 5. At karamihan sa kanila ay mga nag-iisang nag-aaral. Shidi, ang hinaharap ng Fufeng ay nakasalalay sa iyong pag-angat. Bakit ako lang ang aasahan? Dapat tayong magsikap ng sama-sama. Nagsasara ako. Hindi ko papasukin ang enerhiya sa katawan. Hindi ako lalabas. Kahit ang mga langit na ugat ay ganito ka-competitive. Bakit ako hindi magsisikap? Bumalik sa loob ng kuweba. Ang pagpasok ng enerhiya sa katawan ay ganito lang. Bakit ganito ang nangyayari? Lalagyan ng pulang pulbos ang dantian. Ako ay may langit na ugat. Hindi pa rin makakabit ng espiritu. Paano ko mabubuhay muli ang peak ng espiritu? Putang ina, kahit na ito ay isang butas. Gusto ko ring punan ka. Si Ayun ay tapos na ang pagsasanay. Nakita mo na ang mystery. Ikaw ay may langit na ugat. Lumipas na ang 3 araw. Tiyak na ang pagpasok ng enerhiya sa katawan. Nag-iwan ang mystery sa labas ng simbolo para sa unang paliwanag. Mga gamit sa pagguhit ng simbolo at bag na pang-imbak. Kung kulang, pwedeng kunin sa silid ng imbakan anumang oras. Naalala ito ng aking mga disipulo. Personal na naghatid ang Pangulo ng pagtitipon. Kung mapapansin nilang ako ay isang inutil sa dantian. Lahat ng mga nakababata kong disipulo sa Feng. Sa tingin ko, maaaring akong duraan ng buhay. Hindi ako maniniwala. Kamatayan rate na lang ang 2% na lang ang natitira. Napakabagal ng pag-usad na ito. Hindi pa nga kasing galing ng mga pangkaraniwang ugat. Sa wakas, nakarating na ako sa 2 antas ng pagninilay. Siguro, ang maliit na junior brother ay nasa 4 na antas na ng pagninilay. Si Lin Feng ng Giant Feng ay nasa 3 antas pa lang. Mahigit 1 buwan na. Ang iba ay nasa 3 antas na ng pagninilay. Hindi na pwedeng magpatuloy sa ganitong hirap sa pagsasanay. Kailangan ng dahilan.
basta't hindi ka mamatay sa pagsasanay. Magpatuloy ka lang sa pagsasanay ng todo. Nagawa na. Kapatid, halos 2 buwan ka nang hindi lumalabas sa iyong tahanan. Bakit isa ka pa lang sa unang antas ng key? Ayon, ikaw na may dakilang ugat ng langit. Baka nagkaroon ng problema sa iyong pagsasanay. Bakit hindi ka na agad pumunta dito upang hanapin si guro? Mahal na guro, pasensya na. Hindi ko buong puso na nagsasanay. Sa halip, naging interesado ako sa pagguhit ng mga simbolo. Lahat ito ay ikaw ang gumawa. Ang aking unang antas na talisman ay may 30% na tagumpay. Ito ay isang ikalawang antas na proteksyon na espiritu na talisman. Kakapasok mo lang. Hindi ko pa natutunan ang kahit isang antas ng simbolo. Paano ko ito iguguhit? Mayroon sa bag ng aking guro. Kaya naguhit ako ayon dito at natutunan ko. Tungkol sa mga paunang antas na iyon, natutunan ko na iyon 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Wala akong natutunan sa antas. Diretso akong nagguhit ng pangalawang antas. Hahaha, magandang bata. Pagtaas ng antas ng simbolo. Talagang henyo ka sa simbolismo. Gagawin ng guro na ito ang kumpletong pamana ng simbolismo ng ikatlong antas. Ihahatid sa iyo lahat, ngunit kailangan mong pangakuan ako na hindi ka dapat huminto sa iyong pagsasanay. Hindi ko bibigwin ang mataas na inaasahan ng aking guro. Yun. Ano ang tagumpay mo sa paglikha ng mga paunang antas na simbolo? 10%. Panandang pandagdag. 10%. Buhay na demonyo. Huwag mong sabihin ganyan ang tungkol sa iyong nakababatang guro. Yung pangalawang antas na talisman. Sa ngayon ay 30% pa lang. Kasi sobrang nakakaubos ng espiritu. Hindi kasabay ang aking kakayahan. Dapat mong malaman na ang iyong ate ay pumasok sa sekta ng 10 taon na, may 4 na espiritu na ugat na kakayahan. May 5 antas sa paglinang ng enerhiya. Hanggang ngayon, ang porsyento ng paggawa ng isang mataas na uri ng unang antas na talisman ay 30% lang din. Ayon, akala ko ay napakahusay ng iyong talento. Ngunit hindi ko inasahan na napakahusay mo rin sa pag-unawa. Ito ay mga bagay na inihanda ko na para sa inyo. Mga yaman sa pagsasanay sa loob ng 4 na taon, at mga pamamaraan ng pagsasanay. Tandaan, huwag magpapabaya sa pagsasanay dahil sa pag-aaral ng mga simbolo. Sige na, disciple, paalam na. Apat na taon na. 4 na taon sa pag-iisa bago ko nakayanan na makalampas sa huling yugto ng ikatlong antas ng pagninilay. Hindi talaga mapuno ang funnel na Dantian. Kailangan kong magsikap, dapat makalampas sa ika-4 na antas ng pagninilay bago ang malaking kompetisyon. Funnel na Dantian. Makikipaglaban ako sa iyo. Ayon, dumaan siguro dito. Kailangan kang makipagkita sa Panginoon. Malamang 3 buwan na lang ang nalalabi bago ang malaking paligsahan. Kailangan kong makipagkita sa Panginoon. Naku, ang angking langit na ugat. Isang talento na naging ganito. Paano ako lalabas at makipagkita sa tao? Sige na, kung hindi pwede, diretso na lang natin sabihin ang totoo. Kahit kailan, malalaman din nila. Kung mapagkatuwaan, hayaan mong tawanan kanila. Pwede mo bang sabihin sa master kung ano talaga ang nangyayari?
Simula nang pumasok ako sa eskwela, mas mabagal ang aking pag-aaral kumpara sa iba. Natakot ako na kapag nalaman ni Master, iiwan niya ako. Kaya hindi ko pa nasabi kailanman. Halos 5 taon na. Ang isang ordinaryong Tianlinggen ay kaya nang abutin ang threshold ng foundation establishment sa loob ng 5 taon. Ikaw naman, hanggang ngayon ay stuck ka pa rin sa ika-3 antas ng key refining. Talagang nakakatawa. Ikaw, kung nakakita ka na ng kakaiba, bakit hindi mo agad ipinagbigay alam? Sayang ang 5 taon na walang silbi. Maliban sa pagiging mabagal sa pag-ensayo, may iba pa bang kakaibang nangyayari? Pagpasok ng espiritu sa katawan. Baitang 2. Karamihan ay nagkalat na. Bilang karagdagan, walang ibang napansin ang disipulo na hindi tama. Ang Tianlinggen ay isang likas na katawan ng daan. Kahit na kumakain at natutulog, ang espiritual na enerhiya ay kusa ring papasok sa katawan. Maaari mong panatilihin ang espiritual na enerhiya. Ibig sabihin, hindi nasira ang dantian mo. Saan nga ba talaga ang problema? Yun. Huwag kang mag-alala. Magpakatatag ka. Susubukan ng mistress na alamin. Maayos ang daloy ng meridian. Pero hindi pa rin makapasok ang aking espiritu sa kanyang dantian. Hindi pwede. Mabuting ugat ng langit. Huwag itong sayangin. Agad akong pupunta sa silid ng mga kasulatan upang suriin ang mga sinaunang aklat. Dapat kong malaman ang dahilan. Kamakailan lang, ang punong guro ay narito. Kaya't kailangan kong magpakita ng kaunting otoridad. Natakot ka ba? Guro. Hindi talaga kita kinainisan, guro. Pero kung hindi ako magpapakita ng galit, baka mas mahirap kang makalusot. Sa palagay ko, mas mahihirapan ka pa. Alam ko na para sa akin ang lahat ng ito, guro. Ako lang ang may kasalanan. Takot akong mapag-iwanan ng tao. Palaging itinago. Bobo. Sa susunod, anumang bagay, dapat agad mong sabihin sa guro. 18 ka pa lang. Nagsisimula pa lang ang iyong paglalakbay sa pagsasanay. Huwag mong gawing sobrang bigat ang iyong sarili. Ito ay isang napakagandang elixir. Dalhin mo na at inumin ng tama ang oras. Unahin mong mapagtagumpayan agad. Sa ika-4 na antas ng pagpapalakas ng enerhiya. Sa loob ng 3 buwan, ang malaking paligsahan sa loob ng pinto ay darating. Kung ayaw mong sumali, hindi ka pipilitin ng mistress. Maraming salamat, mistress. Sa paligsahan sa Marso, magsisikap ang lahat ng mga disipulo. Bakit ang aga-aga ng iyong pag-aalala, Pangulo? Matandang Gu, kunin agad ang lahat ng mga sinaunang aklat na may kaugnayan sa Tianling Root. Mas marami, mas maganda. Hindi ba't ang disipulo ni Fu Feng na may Tianling Root ay nakagawa ng kakaibang pagbabago sa kanyang pagsasanay? Halos 5 taon na siyang nagsisimula, pero nananatili pa rin siyang nakatigil sa ika-3 antas ng pagpapalakas ng hangin. Sobrang perpekto. Malaking perpekto. Kung ang ganitong napakagandang talento ay mapapabayaan. At kumalat, ang aming King Yun Xianmen, tiyak na magiging katatawanan sa buong mundo ng pagsasanay sa timog. 5 taon para makuha ang ika-3 antas. Ako ay may 5 elemento na halo-halong ugat. Malapit nang makapag-practice ng 5 palapag ng ki. Sa totoo lang, sobrang gulat ang buong sect noong una kang pumasok. Akala ko noon ang Tianling Root ay isang magandang palamuti lang na walang silbi. Narinig mo na ba na ang Tianling Root ay isang basura? Di ba? 5 taon na. Mas mababa pa sa ating mga tagapaglinis na alipin. Paano kung may langit na ugat? Kung may mataas na talento, anong silbi nito? Ako ay may 3 langit na ugat. Ngayon ay nasa ika-6 na antas na ng pagpapalakas ng enerhiya. Noong una, umaasa siya sa pangalan na lang na langit na ugat. Sa harap ng lahat, hindi pinapansin ang aking kabaitan. Nawalan ako ng dangal. Ang malaking laban sa loob ng pinto pagkatapos ng 3 buwan. Kailangan kong hamunin siya ng personal. At talunin ang napakataas na henyo na ito. Sa ilalim ng aking mga paa. Antas ng pagsasanay ng ki, ika-4.
Sa wakas ay nagkaroon na ng espiritu ng kaalaman. Gusto kong makita kung ano talaga ang humahadlang sa akin. Ito. Ito ay hindi ang sirang meteorite na pumatay sa akin noon. Sumpa sa bagay na ito. 5 taon akong nagpakasipag para makakuha ng espiritual na enerhiya. Lahat ay nilamon mo, ikaw na masamang bagay. Hindi ako naniniwala dito. Tama bang sumipsip ka sa akin? Kung may lakas ka, lumabas ka. Sasampalin kita hanggang sa magkalat ka. Anong klaseng lugar ito? Siguradong patay na ang sinaunang cultivator na ito. Hindi ba't ang mga simbolong ito ang sumisipsip ng aking espiritu? Ang mga simbolong ito ay tiyak na isang kayamanan. Dapat kong isulat ang bawat linya at bawat tuldok ng tama. Mas mahirap iguhit, mas nakakatakot ang kapangyarihan. Hindi ako naniniwala na hindi kita kayang makuha. Sa wakas, nagtagumpay na ako. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kalakas. Simulan. Shit! Diretso nang naging alikabok. Sobrang lakas nito. Hahaha. Ang lakas ng pagkasira nito. 5 taon ng espiritu ang pinakain sa batong ito. Sulit na. Yung katawan ng Diyos sa espasyo, akin na to. Mula ngayon, ang simbolo na ito ay tatawaging pinakamataas na simbolo ng pagsabog. Hawakan mo to. Ang pagsasanay sa simbolo ay nakakapagod. Huwag mo ring pilitin ang sarili mo. O, hindi ba't ito ang henyo ng simbolo ng bundok? Lesiu. Paano? Alam kong nasaan na ako, nakakahiya. Ang bilis mong maglakad. Nagmamadaling umuwi. Sino ka? Hindi mo pa rin ako kilala. Sa labas ng Neosho Town. Sa daan patungong sekta kasama ang Crane. Naalala mo na ba? Oh, kaya pala kasama ng iba ang nagbibirong tungkol sa akin, mayamang dalaga. Ikaw, ang henyo ng Fufeng, talagang maraming nakakalimot sa mga maharlika. Ngayon, isa ka na lang walang silbi dahil sa iyong maling pagsasanay. At naglakas loob ka pang maging mayabang sa harap ko. Hindi ba't ikaw ang unang nakipag-usap? Kailangan kong magpasalamat at patawarin ka. Huwag mong isipin na hindi ko kayang kumilos. Ngayon, magbibigay ako ng hamon sa harap ng lahat. Ang malaking kompetisyon ay magsisimula sa 3 buwan. Naghahanda ako para dito. Kung talagang gusto mong hamunin, hintayin mong matapos ang kompetisyon. Sasagutin ko ang hamon pagkatapos nito. Mas napakawalang silbi na. Tapos magtatangkang sumali sa malaking laban. Baka sa unang round pa lang ay ibababa na siya. Talagang naglakas loob pa itong langit na ugat na ito. Seryoso ba ito? Nandoon lang ang kapatid kong si Feng sa opisina ng mga gawain. Kaya't kung siyong ay gustong sumali,
Pupunta na ako para magparehistro para sa iyo. Narinig ng lahat, ha? Patunayan mo sa akin. Bakit ako natatakot? Kahit na matalo, mas mabuti na iyon kaysa sa hindi lumaban at matalo. Walang silbi ang matigas ang dila. Mag-ingat ka, huwag kang mapatay sa malaking laban. Naghihintay pa akong personal na maapakan ka. Naghihintay ako. Natatakot lang ako na wala kang kakayahan sa oras na iyon. Yunjin, huwag kang maging mapagmataas. Sa malaking paligsahan sa loob, tiyak na ibabagsak ko ang iyong dangal. Nandito ang disipulo ng guro. Anong kailangan mong sabihin? Ang guro ay aking si Iyon. Ayun. Naibreakthrough mo na ang ika-4 na antas ng pagpapalakas. Bumabalik na ang progreso ng iyong cultivation sa normal. Sa totoo lang, hindi naman talaga abnormal ang iyong master. Pareho lang ng nakaraang beses na abala sa talinghaga ng mga simbolo. Nabalam ang iyong pag-unlad sa cultivation. Bakit ka napakanalilito? Pinayuhan na kita ng master na mag-focus sa cultivation. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Kapag nag-aral ng mga simbolo, napapabilang ka sa isang estado ng pagkalimot. Noong nakaraan, natatakot akong pagalitan ako ng guro. Kaya hindi ko sinabi. Ikaw. Talagang pinatay mo ako sa galit. Guro, pakiusap, patawarin mo ako. Alam ng estudyante na siya ay nagkamali. Sa akin, wala kang sinasabi na totoo sa bibig mo. Gaano ka pa katanda? Pwede ka bang mapasok sa estado ng pagkatuto ng biglaan? Lesiu, akala mo pa nakamit mo na ang yugto ng pagwawasak ng espiritu. Hindi nagsisinungaling ang aking disipulo. At sa 4 na taon na ito, hindi na sayang ang panahon. May mga disiplong naghihintay na makita akong mapahiya. Magparehistro ka para sa malaking paligsahan sa Diaone. Guro, maniwala ka sa akin. Simula ngayon, walang magmamaliit sa akin, Fu Feng. Makakagawa ako ng kasunduan. Kung hindi ko magagawa, Guro, sa harap ng buong pintuan ng mga immortal, itatakwil mo ako sa Fu Feng. Sige, naniniwala ako sa iyo. Huwag masyadong mag-alala. Kung hindi, sumali na lang tayo sa susunod na 5 taong paligsahan. Mukhang wala pa ring tiwala. Walang anuman, hintayin na lang natin ang araw na iyon. Kahit hindi maniwala, kailangan pa ring maniwala. Guro, nandito ako para sa iyo. May iba pang bagay pa. Master, maaari po ba akong humingi ng ilang espiritu na bato? Gaano karaming maliliit na espiritu na bato ang kailangan mo? 500. Ganito lang karami ang maliit na bato. 5,000. Anong 5,000? Bakit mo kailangan ng ganong karaming espiritu na bato? Para pag-aralan ang daan ng kabutihan, hindi ba? Guro, talagang kailangan ko. Kung hindi talaga kaya, okay na ang 2,000. Sige, bibigyan kita ng 5,000. Mabuhay ang guro. Haha, mabuhay ang guro. Ay, ang batang ito, ganon pa rin ang ugali. Napakamadali niyang mag-init ng ulo. Ang tao daw ay likas na nakakaubos ng enerhiya. Pero ikaw, pilit mong pinapasok ang sarili. Sige na nga. Gusto kong makita. Gaano kalaki ang magagawa mong pangalan? Handa ka na ba? Kailangan na nating pumunta kay guro sa Qingyun Peak. Darating na, darating na. May babalik na ang lakas ng espiritu sa pinakamahusay nitong kalagayan. Halos. Ikaw, lagi ka na lang nagwawala. Sapat na ang kayang ibigay ni guro, nangangako ako. Hindi tama. Naalala ko, guro. Sa labas ng yungib ng Fu Feng ay may 12 puno ng banyan na itinanim ng ating guro noong mga panahong iyon. Bakit 1-0 na lang ang natira? Hindi alam ng disipulo na iyon ay itinanim ng ating guro. Noong nag-aaral ng mga apoy na mahika, aksidenteng nasindihan ang 2. Nasunog ito. Alam mo ba kung bakit ganito kalakas ang espiritu sa yungib ng Fu Feng? Dahil sa 12 punong ito. Dahil ito ay isang likas na sirkulo ng enerhiya. Kung kulang ang 2 puno, hindi ba't masisira ang likas na sirkulo ng enerhiya? Hindi naman tuluyang nasira. Pero baka hindi na kasing epektibo ang pag-ipon ng enerhiya gaya dati. Sige na, hindi na tayo magtatagal. Unang pumunta sa Qingyun Peak. Kung magpapakita ka ng maganda sa malaking paligsahan na ito, paalam na kita.
Kung hindi ka man lang makapasok sa top 10, huwag mong sisihin ang guro kung sakaling magbayad tayo. Nauunawaan ng disipulo na nagkamali siya. Umalis na tayo. Narito na ang 100,000 mababang uri ng espiritu na bato. Matagal nang nagsimula ang paligsahan ni Mushime ng mahigit kalahating oras. Ikaw pa lang ang late. Pero hindi mo dapat maliitin ang malaking kompetisyon na ito. Haha, may problema ang kakayahan ng kanyang disipulo. Mabuti na lang at nakarating siya. Isang magandang ugat ng langit ang nasayang. Yung mga walang kwentang tao, manahimik na lang. Hindi ko alam kung inutil ang disipulo ko. Malalaman niyo rin mamaya. Baka naman umabot na ang progreso sa pagsasanay. Tila ba nasa ika-4 na antas pa lang siya ng pagninilay. Hindi nakapagtataka na sinabihan siya ng guro na isang masamang tao. Talagang masyadong matalas ang kanyang dila. Ayos na, natapos na ang unang round ng malaking paligsahan. Ang mga pangunahing tagapagsanay ay hindi na dumaan sa unang 3 round. Yun, Jin. Hintayin ang pagtatapos ng unang 3 round. Kailangan mong lumaban. Pero maghanda ka ng mabuti. Mag-report sa Pangulo. Nakapaghanda na ang disipulo. Ayon sa sinasabi ng iyong guru, ikaw ay naantala sa pag-aaral dahil sa pag-ibig sa talismans. Totoo ba ito? Talagang kalokohan. Ano bang magandang pag-aralan sa mga simbolo? Ay, hindi ba't sinasayang nito ang iyong magandang kakayahan? Talagang hindi ko dapat siya pinayagan na pumunta sa simbolo ng bundok. Dapat ko siyang tinali at dinala sa aking talim. Ang aking talim ang tunay na pangunahing puwersa sa laban. Siguradong makakakuha kami ng pwesto sa 3 nangunguna. Buwisit na tao, ikaw lang ang marunong magsalita ng malalaki. Siyon, ang disiplinadong nakatuon sa talinghaga ng simbolo. Ngunit anong resulta ang kanyang nakuha? May konting tagumpay nga. Mukhang may malaking kumpiyansa siyon sa malaking paligsahan na ito. Medyo okay lang. Ano ang antas ng kalagayan ni Lee? Ako ay nasa huling bahagi lang ng pagpapalakas ng enerhiya. Ang pagpapalakas ng enerhiya mula ika-7 hanggang ika-9 na antas ay tinatawag na huli na yugto. Hindi ka nagsasabi ng totoo, di ba? Sige, magpapanggap na lang din ako. Si Xiao, nakarating na ba sa ika-9 na antas ng pagpapalakas ng enerhiya? Si Lee, mukhang alam niya ang balita. Ika-9 na antas ng pagpapalakas ng enerhiya. Grabe, ba't parang kakaiba siya? Buti na lang may explosive talisman ako. Si Ahyon, mag-focus ka sa pagmamasid. Pagpapalago ng praktikal na karanasan. Ay ang aming guro. Nagsasagawa ng mga pormasyon upang mapigilan ang kalaban. Gamit ang mga kasangkapang pang-espiritu upang saktan. Pagkonsumo ng mga espiritual na hayop. Halos bawat tuktok ay may sariling natatanging paraan ng pakikipaglaban. Sa aming tandaang tuktok naman. Hindi pwedeng F-duplicate ang mga talang pang-espiritu. Kung itatapon ang 2 piraso ng sabay, magkakaroon sila ng epekto na magbabalansi. Mukhang hindi rin gagana ang aking pagsabog na simbolo. Sandali lang. Kung hatiin ang isang buong pagsabog na simbolo sa 3 pangunahing simbolo at sabay-sabay itong iguhit, maari bang magpatong? Kung kailangan lang nating mahanap ang maikling koneksyon sa pagitan nila. Lahat ba ng mga espiritual na talisman ni Fu Feng ay maaaring pagsamahin at dumoble? Ito ay ang 5 elements word formation. Simulan ang formation. Bumangon ang formation. Tumingin si Ahyon sa arena siyam. Ito ang nabanggit ng guro sa iyo dati. Yung disipulo na may 5 elements mixed spiritual roots. Magtanong ka, guro. May kaalaman ang disipulo. Ika-4 na bilog ng mga direktang disipulo. Susunod na paghahagis ng loterya. Si Liu Zhou ng Zhenfeng laban kay Zhurong ng Danfeng. Huwag magmadali, hindi pa tapos si Shidi Fufeng yun sa paghahagis. Maaari pa tayong makahanap ng maswerteng tao. Si Shen Ping-an ng Jianfeng laban kay Fufeng Yunjin. Ako ito. Salamat kayong Shidi sa pagpili sa akin. Hindi na sayang ang pagpunta ko sa Nimenfu noon. Para magparehistro para sa iyo.
Akala ko noon ay ikaw yung nagmamadaling magparehistro para sa akin. Nadisipulo ng Giant Feng. Talagang may dahilan kaya may bunga. Ikaw na ang nagpatunay. Ikalawang laban ng ika-4 na round. Si Fu Feng at Shen Ping ang laban kay Giant Feng. Agad na magsisimula. Maliit na kapatid, mas mabuti pang sumuko ka na lang. Para hindi ka masaktan ng mabigat ng nakatatandang kapatid. Sa katawan mong ito, mukhang hindi ko kayang tiisin ang lakas ng espada sa kamay ng nakatatandang kapatid. Paano posibleng ganito kalakas ang kapangyarihan? Bumagsak ka. Gusto mo bang hikbiin akong sumuko ng direkta, nakatatandang kapatid? Dapat na akong sumuko, nakatatandang kapatid. Hindi ko dapat maliitin ang sinumang kalaban. Pero tama rin. Ikaw ay may likas na talento. Hindi ka man lang nag-aalala sa pag-ehersisyo. Paano magiging mahina ang mga talismang gawa sa masusing pag-aaral? Sige, magpahinga ka na at magpagaling. Huwag mo nang maliitin ang kahit sinong kalaban sa susunod. Maraming salamat, Junior Brother Sang, sa pag-iwas sa labis na puot. Anong paraan ang ginamit niya para masaktan si Junior Brother Sao ng ganito? Zhang Fuzuan. Isang talisman. Siguradong isa lang. Nangangako ako. Talagang isa lang. 2 paghinga lang. Si Yunjin ay malubhang nasugatan ang kalaban at nanalo sa laban. Kaya ba talagang mahirap talunin ang Heavenly Spirit Root? Kahit na ang antas ng cultivation ay lampas sa ilang mga realm, hindi ba ito magagawa? Hindi ako naniniwala. Yun na siguro ang iyong sariling nilikhang simbolo. Paano mangyayari yon? Ganoon pa lang siya kabata. Baka hindi mo natutunan ng buo ang pamana ng iyong sekta. Paano siya makakalikha ng bagong simbolo? Yes walang posibilidad. Yung simbolo na ginamit ng aking disipulo kanina, hindi ko pa kailanman nakita. At sobrang delikado pa. Hindi ito basta-basta na normal na espiritu lang ang makakabuo ng ganitong lakas. Kaya talaga namang ikaw ang nagsayang ng iyong cultivation. At nag-imbento ng isang bagong talisman gamit ang sariling pag-aaral. Tama! Sabi ko sa master ko noon na nasayang ko ang 4 na taon sa pag-aalaga sa cultivation. Hindi ako nagsisinungaling. Natutunan ko ang isang bagong uri ng sagradong simbolo ng kapangyarihan. Tinatawag ko itong kapangyarihan ng bawal na bagay. Yung simbolo kanina, pinangalanan ko itong pagsabog na simbolo. Ang tradisyon ng mga simbolo ni Ayun ay isang buong set. Ikaw ay isang simbolo lang. Hindi pa ito maituturing na isang buong tradisyon. Basta isang bagong uri lang ito ng swerte at yaman. Pero maestro, ang pinag-aaralan ko ay ang buong pamana ng explosive talisman. Ang ibig mong sabihin ay, hindi lang yung talisman na iyon ang nagawa ko. Yung kanina ay isang second level na explosive talisman lang. May iba pa akong mga nagawa, at meron ding mga hindi ko pa na-test dahil kulang sa oras. Mahal na guru. Pasensya na, Ayun. Hindi sinasadya ng guro. Sobrang nasasabik lang siya. Nakakuha ka ng magandang disipulo. Anong sumpang pagsisisi ito? Dapat ay nakipaglaban ako ng todo. At dapat siyang ibalik sa talim ng aking espada. Hahaha, posible ba iyon? Ang anak kong si Iyon ay likas na may talento sa pagsasaayos ng mga talisman. Sa tanging talisman pick lamang siya makakapagpukaw ng ganitong katalinuhan. Ang mga tunay na henyo ay kayang magningning kahit saan. Kung nandito siya sa aking sword peak, ang pinakamahirap na teknik sa aking sword peak na tinatawag na Heavenly Scroll, ay matagal na niyang naisip at nakapag-ensayo ng sword key. Magpatuloy ang laban. Huwag mag-aksaya ng oras. Hindi ba't si Junior Sister Liu ay hayagang humahamon kay Junior Brother Yun? Hintayin natin matapos ang malaking laban. Naghihintay kami na makakita ng kaguluhan hindi niya alam ang kanyang kakayahan.
Sa katulad ni Junior Sister Liu, kahit na mas mataas ang kanyang antas kaysa kay Junior Brother Yun, hindi pa rin ito sapat para sa kanya. Ha ha ha. Lahat ng mga disipulo ni Ahyun ay natatakot sa iyo. Sa pagkakataong ito, talagang nakilala ang aking Fufeng. Sa susunod na laban, ipapakita ko ang kapangyarihan ng aking talisman. Kung hindi ako mag-iingat at mapatay ang kalaban, ito ay ituturing na pagpatay sa kapwa. Mayroon ka pang ganitong kakayahan. Ito ay isang paligsahan. Kung aksidente akong makapatay, hindi naman ito sinasadya. Malamang na pagkakamali lang. Pero mas mabuti kung hindi mo gagawin yan. Kung sakaling ituring kang sinadya, maaari kang dalhin at parusahan. Sige, naiintindihan ko na. Bago tayo makipag-away mamaya, magtatanong ako. Gusto ba ng kalaban na sumuko na lang? Kung ayaw nilang sumuko, talagang hindi ito sinasadyang nangyari ng ako. Talo na ako, sobra akong hindi mapakali. Pero hindi ako makalapit. Yunjin, talo na ako. Kuya Lee, sino ang napili mo? Ano? Yung itim na kabayo mula sa Five Elements Chaos Forest. Hindi ko talaga siya kilala. Ha ha ha. Binabati siguro Lee. Nananalo sa malaking laban na ito. Ang pinakamalakas na kabayo sa karera. Ha ha ha. Ang tawag dyan ay pagiging mapagpakumbaba. Nanalo ako ng espiritu ng hangin, ikaw. Pangkat ng mga pormasyon. Mahirap talunin ang aray. Mag-ingat ka, kapatid na disipulo. Kapatid na yon, hintayin mong matapos ko ang aray bago ka sumugod, okay ba? Gusto ko lang makita. Kung kayang tiisin ang aking giyuan aray. Ang lakas ng naunang talisman mo. Sige lang. Talagang tuso ka, disipulo ng RIP. Binubuli niyo si Aeon ko na madaling lokohin. Ang digmaan ay hindi nagtatangi ng mga pandaraya. Nababahala pa ako para sa magandang binhi ng aking sekta. Baka nasaktan ng disipulo mo. Kapatid na yun. Sa laban, huwag masyadong magtiwala sa kalaban. Naitala ko na. Ha 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 ha. Pumunta. Ang tatlong antas na depensa ni Zenfeng ay hindi basta-basta masisira. Tatlong antas. Kung ganoon, gumamit ng tatlong antas na pagsabog na simbolo. Kung hindi sapat ang isa, kumuha ng dalawa. Simbolo ng tuktok ng ulap, panalo si Yunjin. Kung ang ugat ng langit ay madaling harapin, hindi na ito ang langit na ugat. Talagang tuso ang kaaway. Yung dalawang simbolo kanina ay napaka nakakatakot. Guro. Ito ay iginuhit gamit ang tatlong antas na papel ng simbolo. Kaya mo nang gumuhit ng tatlong antas na simbolo. Hindi ko magagawa. Maari lamang ilagay ang simbolo ng pagsabog sa tatlong antas na simbolo. Ang mga tatlong antas na espiritual na simbolo ng ibang mga tuktok ay labis na kumakain ng espiritual na lakas. Hindi ko kayang gumuhit ng isang kumpletong simbolo. Bakit kaya nagagawa mong gumuhit ng simbolo ng pagsabog? Hindi ko rin alam. Bagamat kumakain din ng espiritual na lakas ang pagguhit ng simbolo ng pagsabog. Hindi ito kasing laki ng pagkonsumo ng ibang tatlong antas na simbolo. Alam mo ba, ayon, na ito ay tungkol sa ganap na pagbuo ng ki. Hindi lahat ng mga monghe ay makakagawa ng tatlong antas ng talisman. Ikaw, si Senior Sister Sunuan, ang pinakamataas sa huling yugto ng pagbuo ng ki. Kaya't nakagawa ka lamang ng pangalawang antas na katamtamang kalidad na talisman. Natapos na ang ika-6 na round ng paligsahan. Nagsimula na ang semifinals. Bawat isa ay kukuha ng isang tiket. Pipiliin ang mga kalahok at ang mga napiling kalahok.
Nakuha ko ang backup na bahagi. Ako rin ang alternatibo. Naiwas ko ng maayos si Yun Shidi. Salamat sa pag-iingat ng aming ancestor master. Shikshong Xiao, alin ang napili mo? Hindi mo pa nga nagamit ang kahit ang kilay. Alternatibo, Feng Haha. Maganda rin ang iyong swerte. Suhestyon. Shikshong Shen, ikaw naman. Ako ang napili sa loterya. Naway tulungan ako ng ating guro. Huwag sana akong makatagpo sa iyo ng maaga, Shikshong Shen. Shidi yun yan. Walang dahilan para ganyan. Yung tatlong antas ng iyong mga simbolo ay nakakatakot din sa akin. Ayaw ko rin sanang makatagpo sa iyo ng maaga. Hanggang ngayon, sinasabi ko na nagbigay ako ng lahat ng aking makakaya. Mukhang wala na akong pagkakataon sa susunod na round. Unang laban sa finals. Si Jian Feng Xiaoli laban kay Yao Feng Mukang. Grabe, paano nag-aral itong Yao Feng na ito? Puro lason ang kanyang kakayahan. Bakit hindi na lang siya nagpalit ng pangalan sa Poison Peak? Kapatid na si Xiaoli. Siguraduhin mong mananalo ka. Tama nga. Hindi kailanman malalampasan ang sariling lakas sa tulong ng panlabas na tulong. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Dahil hindi ka pa sapat na nagsasanay. Si Fu Feng ay nakikipaglaban gamit ang panlabas na tulong din. Kung sakaling makaharap si Yunjin na kaklase, mayroon lamang akong 5% na tsansa na manalo sa kanya. Ikalawang round ng paligsahan. Tahimik na laban sa pagitan ni Shen Feng at Tang Yu. Tayong Kuya Tang, siguraduhin mong mapaghiganti mo ako. Parang naniniwala ako na mananalo si Kuya Shen. Haha. Talagang nakapasok ang batang ito sa top 10. Mukhang matutupad na ang pangako kong tanggapin siya bilang aking personal na disipulo. Ang pangit na iyan, ha? Master, sa loob ng pintuan ng immortal. Mayroon bang uri ng fire-based na cultivation technique na katulad ni Senior Brother Lin na maaari kong pag-aralan? Paano? Sa wakas ay interesado ka na sa cultivation technique. Master, tingnan mo yung mga makamandag na ahas, ang sama nila. Walang pakialam sa mga makamandag na insekto at ahas. Napakabahala. Easy, ano bang nakababalisa dito? Para sa akin, kailangan ko lang ng isang daliri para patayin ang mga makamandag na insekto at ahas. Hindi ko naman gustong palakasin ang aking lakas. Kaya tinatanong ko ang tungkol sa iyong mga teknik. Hindi ba't ito ay parang galit sa bakal na hindi nagiging bakal? Mayroon ba talaga? Kapag nakita ko ang mga lason, parang nanginginig ang buong katawan ko. At nanghihina ako, tulungan mo ang bata. Dahil sa iyong likas na kakayahan, hindi ka mapipili ng disiplina. Kahit anong uri ay maaari mong pag-aralan. Kung nais mong matutunan ang apoy na kayang labanan ang mga lason, mayroon akong isang ideya na makakatulong sa iyong mabilis na pag-unlad. Anong ideya? May isang mutant na espiritu ng apoy sa loob ng silid ng imbakan. Kung gagamitin ang kanyang pinagmulan na espiritu ng apoy upang pagsamahin, ang kakaibang apoy na ito ay magpapalakas sa kanyang lakas. Kung makakatapat kayo sa kanya, hindi siya mag-aatubiling labanan kayo ng buong puso. Kaya hindi rin ako mag-aatubiling labanan siya. Ngunit na ipakita mo na ang iyong mga baraha sa ilang naunang round. Nakapaglabas ka pa nga ng fertile na bomba na talon. May mas malakas pa ba? Meron talaga ako. Ikawalong laban. Si Qifeng Li Ernian laban kay Fu Feng Yunjin. Ayun, mag-ingat ka. Ang mga Qifeng ay mga katawan na sobrang lakas. Kasing tigas ng bakal ang kanilang katawan. Huwag mag-alala, guro. Mag-iingat ako. Yunjin, kapatid na disipulo, pasensya na. Walang anuman. Parang kayang durugin ng mga depensa. Putang ina, ito na ba ang takot sa mga nag-aaral ng galit?
Kung gagamitin ko ang lihim kong talisman, baka mamatay ka. Mag-usap tayo. Sumuko ka, titigil ako. Tunay ka bang si Yun Shidi? Ako ay naglagay ng pangakong laban sa aking sariling puso. Kung magsisinungaling man ako kahit isang salita, wawasakin ang aking kakayahan, pati ang pangakong laban sa puso ko. Pinagkakatiwalaan kita. Pero, Shidi, kailangang pumayag ka sa akin. Pagkatapos ng malaking paligsahan, ipakita mo sa akin ang iyong lihim na simbolo. Suko na ako, tiyak na panalo ka na. Huwag kang magpaloko ah. Sigurado ka bang susuko ka? Nangako na si Junior Yunjin. Naniniwala ako na mananalo siya sa laban na ito. Si Fu Feng Yunjin ang mananalo. Mukingi, ikaw na maliit na disipulo. Sana hindi mo ako niloko na tapat na disipulo. Kung hindi, dahil hindi mo sinadyang silipin si Guro Lu habang naliligo. Hindi ko naman sinasadya na makita iyon. Napasok lang ako nang hindi ko alam. Tingin ko hindi ka makapagbigay ng pangako sa iyong demonyong isip. Ngunit ang aking disipulo ay kayang gawin iyon. Ipinapakita nito na siya ay tapat sa kanyang puso. Sige, tinanggap ko ang iyong galit. Yunjin, talagang may kakayahan kang patayin si Li Ernu. Siyang isang ganap na bihasa sa ki. Isang disipulo rin na ganap na na-develop ang katawan. Hindi lang siya hindi mamamatay, kundi malubhang masasaktan. Baka nga mawasak pa. Mukhang hindi ka nagmamalaki. Nararamdaman kong kayang pilitin ako ni Shikshong Xiao na kumilos. Itong talisman na ito. Sa oras na iyon, makikita mo ito ng personal. Guro, pagkatapos ng malaking kompetisyon, gusto ko pang mag-ensayo ng katawan. Sigurado ka ba? Ang proseso ng pag-ensayo ng katawan ay labis na masakit at mahirap. Lalo itong nagiging mas masakit habang tumatagal. Hindi ko kayang tiisin. Kahit hindi mamatay, magiging walang silbi. Guro, gusto ko. Pagkatapos ng malaking laban, hahanap ako ng pinakamataas na antas ng body forging technique sa loob ng sekta para sa iyo. Salamat, Guro. Pinakamahusay ang Guro. Mag-concentrate sa laban. Ang huling tatlong malalakas ay napili na. Pakiusap, Xiao Li, Yunjin, at Gulian Yu, lumapit para sa draw. Wang. Nagsimula na ang laban. Simula. Ito ay itim na sining. Ginamit mo ang itim na sining para patayin ang aking sariling disipulo na si Xiao Li. Yunjin, ikaw ay mailikas na ugat ng langit. Palagi kitang itinuturing na pag-asa ng King Yun Xianmen sa hinaharap. Ngunit nag-aral ka ng masamang sining. Guro. Wala akong ginagawang masama, hindi ito masamang sining. Ito ay kapangyarihan ng mga talisman. Hindi, ayon. Walang ganitong kapangyarihan sa mundo ng mga immortal. Napakabanta ng ganitong talisman. Ang kapangyarihang kahit kami ay nakakaramdam ng banta, ay hindi maaaring nagmula sa isang maliit mong pagkakamali. Sabihin mo sa akin, saan mo natutunan ang mahika na ito? Master, hindi talaga ito mahika. Hindi ko kailanman gagamitin ang masamang mahika. Paniwalaan mo ako. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang leader. Wala silang paraan para magtiwala sa iyo. Yunjin, nag-aral ka ng masamang sining. Pumatay ng kapwa mong disipulo. Sinira ang pundasyon ng sekta. Huliin siya. Hindi ganito. Hindi ko pinatay si Xiao Li. Sandali. Sabi ko na dapat tanungin muna si Xiao Li kung gusto niyang sumuko. Kasi may mga top-level na explosive talismans. Tama nga, hindi ko siya tinanong kanina. Nasa wala pang nagamit. Ito ay ilusyon pa rin. Ang mga aso ay mga aso talaga. Gusto kong sirain ka. Umalis ka dito. Ito ang halaga ng walang katapusang sakit at takot na dulot mo sa akin. Kung hindi dahil ito ay isang laban sa kapwa. Sana'y pinabayaan na kita. Nakapigil na siya. Kung ginamit mo ang simbolo para sirain ang pader, wala ka na sanang buhay. Ay, magpagaling ka na agad. Labanan eh. Huwag mo nang isipin. Sa laban na ito, si Feng Yunjin ang nanalo.
Ayaw ko sa mga formation, isang buhay na. Sige na, wag nang umiyak. Kahit na nasaktan ang aking estudyante, wala akong sinabi. Nanalo na ang estudyante mo. Tapos nakatingin ka pa sa akin, Ayun, ganyan ang paglago. Kahit na wala ka, makakaranas ka ng ilusyon. Sa hinaharap, kapag lumabas ka para mag-ensayo, makakaranas ka rin. May mga tao na kahit isang buhay, nakakulong dito. Totoo ba ito? Kung maaga mong mararanasan, makakatulong ito sa iyong tibay ng loob. Sa hinaharap, kapag nakatagpo tayo ng kaparehong ilusyon. May karanasan na tayo, di ba? Tama na ang pag-iyak, ha? Lahat ng mga disipulo ng King Yun Xianmen ay nakatingin sa iyo. Kung ang kapangyarihan ng aking talisman ay masyadong malakas, at hindi sinasadyang makapatay ng tao, may tuturing ba akong masamang tagapagsanay? Bakit mo naman ito tinatanong, Yun? May naranasan ka bang kakaiba sa ilusyon kanina? Ibig bang sabihin, ang pagiging masyadong malakas ay isang pagkakamali? Naapektuhan ka ng ilusyon. Gamit mo ay mga talisman. Hindi ito masamang mahika. Alam mo ba, na ang mga talisman na nasa ika-4 na antas pataas ay kayang labanan ang mga cultivator ng Jindan. Sa ika-7 na antas pataas, kahit ang mga nasa yuanying na yugto ay kailangang umiwas sa kanilang lakas. Ang pinakamataas na ika-9 na talisman ay hindi na problema para sa mga nasa Zanshan na yugto. Si Yunjin ay nakabawi na. Walang masyadong nakakatawa. Noong una tayong pumasok sa sekta, sino ba ang hindi nakaranas ng hirap sa mga aray? Ang aking pamana sa mga aray ay talagang makapangyarihan. Balang araw, makakagawa ang aking tuktok ng mga simbolo para sirain ang mga aray. Partikular na para labanan ang mga aray ninyo. Masyadong malaki ang iyong sinasabi, binata. Kung talagang makakagawa ka, makikinabang ang sangkatauhan. Ako'y voluntaryong bababa sa iyo, simbolo ng tuktok. Huwag magpabaya. Huwag mong hayaang ang iyong pag-aaral sa simbolismo ay makasagaba sa iyong pagsasanay. Ikaw ay may likas na talento. Sa loob ng 10 taon, magkakaroon ng malaking kompetisyon sa 4 na pangunahing sekta. 5 taon na lang at magsisimula na ito. Sa panahong iyon, ito na ang pagkakataon upang ipakita ang pangalan ng ating King Yun Xianzong. Sino ang may lakas ng loob na hadlangan ang pagsasanay ng likas na talento? Sino ang nagmamadali dito? Ako'y talagang nagtataka. Sino kaya ang mananalo sa malaking kompetisyon na ito? Ayun, umalis ka na. Huwag kang kabahan at huwag matakot. Nandito ang guro para sa lahat. Bilang disipulo, tiyak na ibibigay ko ang lahat. Kapatid na Xiao, may hawak akong lihim na simbolo. Napakalakas. Maaaring magkamali at makapatay o makasira. Maaari kang makaiwas sa pinsala. Salamat sa paalala, kapatid na guro. Ngunit wala pang naitalang pagkatalo sa aking pag-aaral ng espada nang hindi lumalaban. Kapatid na guro, kumilos ka na. Ngunit walang pagsisisi sa kamatayan. Kaya't isang atake na lang ang magpapasya sa laban. Handa ka na ba, kapatid na guro? Sige, kapatid na disipulo, umaksyon ka na. Umaksyon ka na. Iyan ay 2 mataas na antas ng mga kagamitan sa depensa. Nabasag lahat ng iyon. Ang lakas, buti na lang at umamin na ako ng pagkatalo. Ang kapangyarihan ng simbolo ng kamay na ito ay talagang hindi magkapantay. Hindi ka pa ba susuko, kapatid na guro? Sang-ayon ang guro sa akin. Basta't makuha ko ang unang pwesto sa malaking paligsahan, ay makikipaglaban siya sa punong guro para sa kakaibang apoy. Kailangan ko ang kakaibang apoy na iyon. Kaya kailangan kong manalo. Sang-ayon din ang guro sa akin. Kailangan ko rin ang kakaibang apoy na iyon. Ang galing ng mga simbolo, hindi lang siya isa. Dahil ayaw ng nakatatandang kapatid na sumuko. Magpatuloy tayo. Xiao Liunjin. Kung kayo ay nag-aaway lamang para sa kakaibang apoy, hindi na kailangang ganito. Totoong may isang uri lamang ng kakaibang apoy sa imbakan ng sekta. Gusto ko talagang ganito. Ang kakaibang apoy na iyon. Akin na ito, si Xiao Li. Akin din ito. Pakinggan niyo muna ako. Sa aming sekreto ng sekta, may isa pang kakaibang apoy na tumatakbo ng mag-isa. Tinatawag itong kangkiong na kakaibang apoy. Dadalahin ko kayo upang masakop ito. Sino ang may kakayahang sakupin, siya ang magmamay-ari. Kung hindi, ang mga disipulo ko sa Sword Edge ay hindi kailanman matatalo ng hindi nakikipaglaban. Ako rin ay hindi kailanman. Kulang pa ako ng mga batong espiritu. Yung gantimpala na 1,000 na mga batong espiritu na pangkaraniwan. Aking pipiliin. Kayong mga pasaway.
Sige, hindi na ako makikialam. Kung gusto nyo, makipaglaban kayo. Mamatay na lang kayo. Huwag niyong sisihin ako na hindi ko kayo pinayuhan. Isang magandang halimbawa ng hindi sumusuko sa laban. Siya uli, ang talim ng aking espada ay ipinagmamalaki ka. Siya o Shishu, laban lang. Itaguyod ang diwa ng aking espada. Kahit matalo, may dangal pa rin. Ako si Fu Feng, iyong guro. Guro. Ikaw ay laging Diyos sa mga mata ng aking mga estudyante. Ikaw ay tiyak na mananalo. Kapag ang iyong mga kamag-anak ay naglalakad, durugin sila. Wasakin sila. Kung ganoon, simulan na natin. Ikasyam na estilo ng King Yun Sword Technique. Susi ng espada sa lahat ng batas. Ito ay diwa ng espada. Ang batang ito ay nakakaunawa na ng diwa ng espada sa huli ng kanyang pagsasanay. Kapatid na yun, Jin. Hindi na kita ikukulong. Oh, talaga. Mayroon pa akong 3 na piraso. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa'yo. Tanggapin mo ang malupit na suntok. Hindi ba't sinabi mo na 3 na lang ang natitira? Oh, yung kanina, 3 na lang ang natitira. Pero mayroon pa akong ibang mga simbolo. Sword breaks all laws. Great Lewis Transference. Sa pagkakataong ito, malaking kompetisyon sa loob ng pinto. Yun Jin ang una. Si Yaoli ang pangalawa. Si Yaoli, kilala mo ba? Maraming salamat sa pagtulong ng leader. Natalo ang aking disipulo. Sige, kahit natalo ang disipulo ko sa Giant Feng, pero tanggap ko ang pagkatalo ng buong puso. Nailathala na ang ranggo sa malaking paligsahan na ito. Lahat ng mga disipulo na nasa nangungunang 10 ay lumapit ng sunod-sunod upang kunin ang gantimpala. Yun Jin at si Yaoli. Narito ang disipulo. Kayo ay hindi makakatanggap ng gantimpalang kagamitan. Kailangan lamang ng apoy ng ibang mundo. Ang aking salita ay tapat. Kayo ay unang tumanggap ng gantimpalang espiritual na bato at elixir. Kapag kayo ay gumaling, pumunta sa King Yun Peak upang hanapin ako. Dadaling kayo ng 2 sa lugar na ipinagbabawal para kunin ang kakaibang apoy. Sino man ang makasakop dito, siya ang may-ari ng kayamanan sa imbakan. Mayroon bang sinumang may pagtutol? Walang pagtutol. Aking tinatanggap, guro. Shen mo, ikaw ang pinakanakakamanghang disipulo sa kompetisyon maliban kay Yunjin. Ikaw ay nagbigay sa akin ng malaking sorpresa. Sa kabila ng iyong lakas na nasa ika-6 na antas ng pagbuo ng enerhiya. Ang daan mula sa mga alalay ay humahantong sa ika-4 na pinto. Humahantong ka sa harap ngunit may pagtutol sa gantimpala. Nais ng disipulo na makipaglaban para dito. Kung si Ginoong Xiao at si Ginoong Yunjin ay hindi nagtagumpay sa pagkuha ng kakaibang apoy, maaari bang subukan din ng disipulo na makuha ito? Maaari bang payagan ang disipulo na subukan? Nais din ng disipulo na makipaglaban para dito. Naway tulungan ng punong guro ang disipulo. Sige, kung hindi na kontrol ng mga disipulo na sina Xiaoli at Yunjin ang kakaibang apoy, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Nasubukan muli. Salamat sa iyong pag-unawa, guro. Mukhang talagang magandang bagay ang kakaibang apoy na ito. Maraming tao na ang nakapila para makuha ito. Pero ayos lang. Ang kayamanan sa unang imbakan ng malaking laban ay akin. Dumating si Aeon. Nakuha ang 1,000 na mid-grade na espiritual na bato. At mayroon pang isang high-grade na foundation building peel. Foundation building peel. Maganda, ito ang mga gantimpala para sa unang pwesto sa malaking kompetisyon. Para sa iyo na ito. Pero guro, sabi naman na ang aking heavenly root ay walang hadlang sa pag-unlad, di ba? Kailangan ba ng pundasyon na peel? Hindi mo kailangan. Diretso sa pundasyon ng langit. Pero natatakot din ako na magkakaroon ng problema sa paglipat. Mabuti na lang na may 1 piraso sa kamay para sa seguridad. Ayos din iyon. Sige, kukunin ko na. Guro. Nagawa ko ito. Mabuti pagkatapos nito. Ako, si Fu Feng, sa wakas ay makakapagmalaki na. Babalik ako sa guro para humiling. Naitaas ang mga benepisyo ng mga disipulo ng Fu Feng. Si Ahyon, kailangan mo nang mag-focus sa pagsasanay. Ang guro ay naglagay ng pag-asa.
Para sa hinaharap na malaking kompetisyon ng apat na pangunahing sekta sa iyo at kay Xiaoli, Shen Mugulian Yu. Yung mga disipulo na ito ay may ganito. Hanggang hindi sila mapatay, ipagpatuloy lang ang pagsasanay hanggang sa mapagod. Ang pagpapalakas ng katawan at pag-absorb ng kakaibang apoy ay nakakatulong din sa paglakas. Kailangan nating unti-unting gawin ito. Maganda ang pagkapanalo sa paligsahan na ito. Pakiramdam ng pagbabalik ay tunay na nakakapagpasaya. Buti na lang nanalo tayo. Hindi man lang binanggit ng guro ang tungkol sa pagkakautang ko. Pero talagang naapektuhan ba ng punong ito ang epekto ng pagtitipon ng espiritu? Parang walang malaking pagkakaiba. Baka dahil ako ay mailangit na ugat. Hindi ako mapili sa espiritu. Yun. Ang sugat ni Jianfeng Xiaoli at Zhenfeng Gulianyu ay gumaling na. Pinapunta ka ng kapatid na guro sa King Yunpi. Kasama ang apat na tao, pupunta kayo sa pinagbabawal na lugar para kunin ang kakaibang apoy. Tara, ihahatid kita. Ay! Nasa ika-4 na antas ng pagninilay, hindi mo pa kayang lumipad gamit ang espada. Simula ngayon, hindi ko na kayang payagang umalis ka sa lugar ng sekta. Ako mismo, hindi ko rin kayang lumabas. Napakamapanganib sa labas. Gusto kong manatili sa sekta at magpalakas. Kapag naging malakas na ako, saka ako lalabas para makita ang mundo. Pagpasok, dadalahin ko kayo sa yungib kung saan nakatago ang kakaibang apoy. Si Yaoli at Yunjin, magdepende kayo sa inyong kakayahan. Kapag hindi ninyo kayang kontrolin si Gulianyu at Shen mo, ganoon din kayo. Sundin ang utos ng leader. Panginoon ng pintuan, ito na ba ang kakaibang apoy na iyon? Hindi masama, masamang bagay. Noong mga nakaraang taon, dinala ko ang lihim na apoy na ito. Nang ilabas ito, agad itong tumakas. Mas gugustuhin nitong wasakin ang sarili kaysa mapalaya. Ngayon, ang kakaibang apoy na ito ay hindi na kasing lakas noong una, 30% na lang ang lakas nito. Ang kakaibang apoy na hindi kayang pilitin ng bagong leader. Kailangan ninyong hikayatin siya na sumama sa inyo. Kapatid na yun, Jin. Sa malaking laban mo, ikaw ang mauuna. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita. Wala kang tiwala sa sarili mo. Kaya gusto mong ako ang unang sumubo. Maikling apoy. Ang madilim na kuweba na ito ay sobrang nakakabore. E di lumabas tayo at tingnan ang mundo. Alam ko ang pangalan mo ay Kang Kyong. Ipinanganak noong sinaunang panahon. Ang dating may-ari ay si Xiaoli, isang disipulo ni Jianfeng mula sa Qingyun Immortal Sect. Kung itinuturing mo akong amo, handa akong gumugol ang buong buhay ko, upang ibalik ka bilang ganap na apoy ng kalangitan. Mukhang hindi ka natatakot sa apoy na ito. Kung nais mong mapasunod ako, maari kong ibigay sa iyo ang apoy ng 5 elemento. Hindi mo alam ang iyong halaga. Magsimula sa magandang usapan bago ang laban. Dahil kung hindi, walang silbi ang usapan. Sige, simulan na natin. Sino mang makakuha, siya ang magiging tagapagdala ng 5 elementong espada. Isang espada, sinisira ang lahat. Nalimutan kong bigyan ang sarili ko ng pinakamataas na pagsabog na simbolo. Naubos na lahat. Ngayon, mayroon na lang akong pangalawa at pangatlong antas. Wala na akong lihim. Sige na, gamitin na lang natin. Cloud, paano mo nagawa yan? Pasok siya ng mag-isa. Siguro natakot sa mga sumabog kong simbolo at sumuko. Haha, ayos. Hindi pa rin siya titigil. Dito na lang siya, immolate. Makakawala pa rin ako sa katahimikan. Tumakbo mula sa butas ng kasalanan. Siya ang nakatatandang kapatid ng guro. Pakiusap, protektahan mo ang iyong disipulo. Guro, hindi ako sumasang-ayon. Kung naghintay pa ako ng kaunti, maaari na sana akong makapasok ng tahimik, at sa pilitang maibalik, ang kakaibang apoy ng kalangitan. Ang bilis naman ng pag-alis nito.
Pasensya na sa pag-antala, guro at mga nakatatandang kapatid. Tapos na ang usapan. Maaari na kayong umuwi, tatlo kayo. Xiaoli, sumama ka sa akin sa bodega para kunin ang iyong kakaibang apoy. Sandali, Shikshong-shen. Pwede bang samahan mo ako? Natatakot ang aking guro na maglakbay ako ng mag-isa. Wala akong nakuha na pampalipad na kagamitan. Bumaba ka na, kapatid na guro. Huwag kang mahulog. May hinihiling ang guro sa iyo, kapatid na Sin. Yung pinakamalakas na talisman na hawak mo. Maaari bang bigyan mo ako ng isa? Pupunta ako sa isang mapanganib na lugar para maghanap ng pagkakataon. Hindi pwede, sinabi ng guro ko. Napakalakas ng kapangyarihan ng talisman na iyon. Hindi ito dapat mapunta sa kamay ng iba. Maaari akong manumpa sa aking mga demonyo. Gagamitin lamang ito para sa sariling proteksyon. Hindi ko ito ipapasa sa iba. At hindi ako papatay ng mga inosente. Ginoong Shen. Mayroon ka bang kumpletong diagram ng 5-element sword formation? Interesado si junior brother Yunjin sa 5-element sword formation. Handa akong gumamit ng isang mataas na antas na explosive talisman. Kapalit ng iyong kumpletong formation diagram. Dagdag pa, bibigyan kita ng 2 pang. 3rd level explosive talisman para sa pag-aalis ng formation. Paano? Ayos, magkasundo tayo. Tatlong araw mula ngayon, darating si Senior Brother Shen sa labas ng aking cave para makipagkalakalan. Huwag matakot, isa lang itong walang buhay na labi. Ano sabi mo hindi ito patay, buhay daw? Pero bumalik si Ayun. Meste, pumasok na po kayo. Ito ang fire element na kung saan ang iyong hinahanap na kasanayan at panlilinis ng katawan. Inipon ko ito para sa iyo. May ilang klase, pero hindi ka pwedeng maghalo-halo ng mga ito. Maaari lamang pumili ng isang uri ng pinino. Mabagal na apoy kung hindi ikaw ang pumili. Kahit na ang kakaibang apoy ay may katalinuhan. Hindi ba nito maunawaan ang mga teknik? Nagbibiro ka ba? Guro, huwag mo siyang maliitin. Ang kanyang dating amo ay ang emperador ng apoy sa itaas. Emperador ng apoy sa itaas. Sinabi mismo ni Xiaoli. Sa tingin ni Xiaoho, mas bagay ito sa akin. Kaya ito na ang pipiliin ko. Pero kulang ang teknikong ito. Hindi naman ako pangunahing nag-aaral ng apoy na teknik. Nag-aaral ako bilang pangalawang kurso, okay. Isipin mo na lang na ito ay pangalawang teknik. Sino ba ang nakakaalam, baka sa hinaharap ay magkaswerte. Nakita na ang susunod na pamamaraan ng pagsasanay. Tama ba, Xiaoho? Jin. Sigurado ka bang nais mong sanayin ang siyam na pagliko ng apoy ng langit? Iyon ay isang sinaunang lihim na lugar. Dito, puno ng panganib. Tuwing nabubukas ang lihim na lugar, 100 tao ang pumapasok. Makalabas pero ilan lang ang nakagawa. Walang dapat ipag-alala ang guro. Mas takot ako sa kamatayan kaysa sinuman. Hanggang hindi pa ako umabot sa antas ng lakas. Na sa tingin ko ay ligtas na lumabas. Ay, gusto kong mangyari yan. Kung gusto mong mag-aral, mag-aral ka na. Kapatid na yun, kapatid na Shen. Magandang lokasyon ng iyong bahay. Tahimik din ang paligid. Pinili ito ng aking guro para sa akin. O nga pala, kapatid na Shen. Ikaw ay naging opisyal na disipulo ng Sword Peak. Bago pa man ako pumasok, mayroon na akong guro. Nangako akong sa isang buhay, siya lamang ang aking guro. Naiintindihan ko na. Ang dalawang ito ay mga 3 antas na pagsabog na simbolo. Ito naman ay pinakamataas na antas. May pagkakapareho ang dalawang uri ng simbolo. Yesi, ang aklat ay ginawa ko mula sa pinakamataas na antas na pagsabog na simbolo. Na inalis ko at iginuhit. Talagang kahanga-hanga ang talento ng batang ito sa pagguhit ng simbolo. Talagang humahanga ako sa talento ni Ginoong yun sa simbolismo. Ito ang 5 Elements Formation Map.
Hindi nga nakapagtataka ang 5 elements word formation. Shen, ikaw ay may 5 elemento na halo-halong ugat. Binigyan ako ng aking guro ng isang 5 elemento na kagamitan. Sobrang bagay ito para sa iyo. Kung mayroon kang bagay na makakapukaw ng aking interes, maaari akong makipagpalitan sa iyo. Kailangan ba ng kapatid na lalaki ng resipe ng gamot? Wala akong interes sa pag-aaral ng alchemy. Ngunit may kaugnayan ito sa simbolismo. Sa pagkakataong ito, ang paggalugad sa mapanganib na lugar ay may kakaibang apoy. Napakaraming panganib. Kung magkakaroon ako ng isa pang lihim na baraha. Tingnan mo, kapatid na disiple. Ito ay isang maling tanong na nagdala sa akin sa isang lugar na may mga guhit na nakuha mula sa yungib ng nakatatandang Huashen. Ilang piraso nang nawala ng espiritu ng mga sagradong talisman. Sobrang sira na nito. Kahit ang buong linya ng mga rune ay naputol, Senior Brother Shen. Hindi sapat ang halaga nitong sira na talisman para sa aking 5 elemento na kasangkapang pang-espiritu. May iba ka pa bang gamit na pwedeng ipangtapal sa presyo? Ay! Ito ay isang kakaibang bato na nakuha ko sa Spirit Transformation Cave. Hindi ko magawang ay alkimiya. Hindi alam ang uri. Kung interesado ka, kapatid. Ang maliit na apoy at ang espasyo ng meteorite ay tila sabay na umuugong. Ang batong ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang 3 antas na sigaw ng ginto. Isama mo na ito bilang tulong sa iyong depensa. Sa hinaharap, kung may maganda kang makitang bagay tungkol sa sigaw, maaari mo akong lapitan anumang oras. Salamat, kapatid na Vivian, paalam. Anong nangyari? Mailindol. Ang batong ito ay kayang ayusin at palawakin ang espasyong ito. Siya oho, anong nakita mo? Nabasag na sinaunang kagamitan. Kunin muna ito. Kapatid na Sayin, nakipag-ayos ako kay Senior Sister Sunuan na tuklasin ang lihim na lugar. Kailangan mong sumama. Hindi ako pinapayagan ng guro na lumabas. Masyado pang mababa ang aking kakayahan. Natatakot akong maging pabigat. Saka, kamakailan lang ay laganap ang mga lihim na pagsasanay. Nakatuon sila sa mga talento tulad natin. Mas mabuting manatili na lang ang junior brother sa loob ng sekta para sa kaligtasan. Kalahati nito ay ibigay kay Jens. Sue, ang natitira ay hatiin ninyo. Nandyan ang ilang dosenang mataas na antas ng mga pagsabog na simbolo. Siguraduhin dalhin ito ng malapit sa katawan. Mag-ingat kayo. Huwag mag-alala, kapatid. Tiyak na personal kong ibibigay ito kay Jens. Sue. Ikalawang uri ng simbolo na nahati. Mas malakas ng 20% kaysa sa una. At ang ikatlo. Ang lakas na napakaawang. Kailangan nating maghanap ng pagkakataon para subukan. Anong nangyari? Bakit puno ng puting layag ang buong bundok? Si Yun Qingchuan, si Sunwang, at si Senior Sister Chen. Naharap sa atake ng mga masamang cultivator sa lihim na lugar. Nabuwag na siya. Si Kuya Qian ay sugatan ng husto. Kakatapos lang dalhin ni Kuya Shen mo, ang tagapaghatid ng espada. Yun. Tiyak na ebidensya. Gawa ng masamang kulto. Paghihiganti para kay Sister Su. Ibabalik ko ang galit ko. Guro, pupunta ako sa Sword Peak para suriin ang mga labi. Ito ang mga labi ni Sister Su at Brother Chen. Hindi pa nabuksan. Ipinasa ko ito kay Qian Duobao. Ilang piraso ng mataas na antas na explosive talismans. Wala nang natira. Brother Yun, dumaan ka rito sa gitna ng gabi para mag-imbestiga. Ngunit nag-aalala ka na baka mag-isip ako ng masama dahil sa yaman. Nasaktan sila.
Patawarin mo ako, kapatid na guro. Nahihirapan lang akong tanggapin ang katotohanan. Kung maibabalik mo ang mga labi ni Genf, Su at ng iba pa, lubos akong nagpapasalamat. Pagbalik sa sekta, tinanong na ako ng punong guro at ng angka ng mga hangin. Wala akong interes sa pagpatay sa mga kapwa ko disipulo. Ang tanging hinahanap ko ay ang daan tungo sa pagiging Diyos. Na-explore na ba ito ng senior brother? Hindi ko alam kung aling partikular na sekta sa demonyong pader ang salarin. Maraming salamat, senior brother, sa impormasyon. Uwi na muna ako. Kasalanan ko kasi hindi ko naalagaan si Sister Su ng maayos. Sa daan papunta sa lihim na lugar, palagi pa rin niyang binabanggit ang tungkol kay Yun, ang junior brother na may pagkakaibigan sa kanya. Kapag nasa labas, sino ang makakaakalang magkakaganito? Lahat ng mga disipulo sa loob at labas ng Feng Fu Peak, makinig. Magandang araw po, kapatid na master. Tapos na ang pagluluksa para sa dalawang kasamahan natin. Ang kinabukasan ng Feng Fu Peak ay nakasalalay sa atin. Sa loob ng 2 buwan, nakagawa ako ng isang paraan na maaaring mapalakas ang lahat ng mga lihim na kasanayan ng simbolo at kapangyarihan. Kailangan ninyong matutunan ito ng mabuti. Sa bawat labas ninyo, may isang buhay kayong isasama. Kayamanan at yaman, mangangalakal na si Jin. Pagkatapos gumaling, ipagkakatiwala ninyo ito sa inyong dalawa. Kung may mga panlabas na disipulo na magpapakita ng talento sa pagsasanay na ito, ako mismo ang mag-a-apply para sa kanilang espesyal na pagpasok sa loob ng pader. Kailangan kong manumpa na mamuhay sa pagsasanay ng mga simbolo. Hindi ito ibabahagi. Sister Su at Brother Chen. Ipinapakita ni Ahyun sa inyo ang kumpletong pamana. Ahyun, ang simbolo na ito sa dulo mo ay talagang makakapagpataas ng lakas ng mataas na antas na pagsabog. Ng ilang antas pa na nakuha sa masusing pag-aaral, hindi ito may tuturing na kumpletong simbolo. Ipinasa ko sa iyo ang pamana ng simbolo ng guro. Magpakatatag ka at mag-focus sa iyong pagsasanay. Kung kulang ka sa anumang materyales, direktang pumunta sa imbakan. Salamat, guro. Aalis na ako, guro. 5 taon na ang lumipas, nag-aksaya ng daan-daang espiritual na bato. Sa wakas ay nakapagtagumpay ako sa huling yugto ng pagbuo ng ki. Ito, talagang nakakapagod ang espasyo ng Kunjin sa akin. Patuloy na pinipilit ni Junior Yun na kailangan na ang mga produkto. Anong simbolo? 100 piraso ng pangalawang antas na pagsabog na simbolo. 50 piraso ng pangatlong antas. At ang pinahusay na bersyon ng pangalawang antas na atake ng simbolo ng hangin. Kailangan ng tig 100 na piraso. Palakasin ang bersyon ng atake, hayaan ang ibang mga disipulo na gumuhit. Kinuha ko na ang pagsabog na simbolo. Pagkatapos ng 10 araw, kukunin ko ang mga gamit sa aking kuweba. Ayos. Ang presyon ng ikalawang simbolo ay mas nakakatakot kumpara sa simbolo ng pagsabog. CJ, sunod. Bigyan mo ako ng sira. Kumpletong kapangyarihan ng rune. Ibigay mo sa akin. Nagalaw ang sinaunang dragon. Lahat tumakbo. Tulungan. May lindol sa Fufeng. Sino ang walang takot sa kamatayan? Bakit ka nandito sa Fufeng sa gitna ng gabi? Guro, ako ito. Ayun, paano ka nandito? Ikaw ba ang nagdulot ng ingay na ito? Guro, swear ako. Hindi ko sinasadya. Susubukan ko lang ang lakas ng bagong talisman. Hindi inaasahan na patigil ang tuktok ng bundok. Yun. Sa bawat tuktok ng bundok sa loob ng sekta ay may espiritual na enerhiya. Kung talagang masisira mo ang tuktok ng bundok, kailangan mong magbayad ng isang espiritual na minahan sa sekta. Hindi naman nasira, di ba? Kahit na medyo nawasak. Pero maaari pang tumira. Buti na lang sa paanan ng bundok ay may espiritual na lupa. Nawasak ang espiritual na palay ngayong season dahil sa mga bato. Nawala ang 20,000 espiritual na bato. Kayang bayaran ng guro. Pero ang tuktok ay napabayaan. Tiyak na hahanapin ka ng punong guro para magpaliwanag. Ano ba talaga ang sinubukan mong mga simbolo? Ito ang bagong imbento kong sandata. Mas malakas pa kaysa sa Dalifu. May dalang lakas na parang pagbaha at pagbagsak ng bundok. Ako na ang bahala dito. Sabihin mo na sinubukan ko lang ang mahika. Mabilis kang bumalik sa iyong kubo at maghanda. Maraming salamat, guro.
Ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos ay sisirain ang langit at lupa. Nasa daliri ang mga simbolo ng pagsabog at pagbagsak ng dagat. Noong nakipaglaban ang sinaunang Diyos, hindi kaya ang depensa ay nagtitipon sa palad. Kailangan pang maghintay para sa mga simbolo ng depensa. Mag-drawing na lang tayo ng mas pinalakas na Golden Vajra Talisman para mapunan. Yun, bilisan mo, pumunta sa puno ng asilong berde, pangunahing palasyo. Ang Pangulo ay inaanyayahan ka. Sino ang nakapatay na nakahiwalay na 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 nakapatay na nakahiwalay. Napaka-strong ng aura. Iyan si Gufiang, ang paboritong disipulo ni Jianfeng. Isang henyo na may iisang ugat ng hangin. Noong nakaraang taon sa Xian Grand Competition, pinuputol siya ng isang espada mula sa Tianjanmen sa kanyang kaliwang braso. Pinutol din niya ang isang tainga ng kalaban. Nagtapos ang laban sa tabla. Nagkasundo silang makipaglaban muli pagkatapos ng 10 taon. Para maghiganti, pinilit ni Datu ikaw ang kanyang kalagayan. Hanggang ngayon ay hindi pa nakaka-breakthrough sa pagtatayo. Talagang matindi siya. Yung kalaban sa kabilang side na nakayakap sa espada, siya ang bagong miyembro ng Inner Gate ngayong taon. Ang mga tagapagmana ng Jianfeng, ang 5 disipulo, si Leng Yuchang. Senior Brother Xiao, ikaw ba ay kabilang sa Jianfeng's direct disciples? Saang ranggo ka ba talaga? Ika-5 ka sa ranggo. Si Kuya, ang ika-3 at ang ika-4 na kuya ay mga nakatapos na sa pundasyon. Nasa labas na sila nag-ensayo. Hindi ko pa nga nakikita. Wag nang sabihin. Kahit kayo sa Jianfeng, maganda ang mga mukha. Ang master na ito ay puno ng karangyaan at liwanag. Napaka-espesyal ng kanyang ugali. At ang ika-5 tao sa talim ng espada. Mukhang parang isang demonyo. Mas maganda pa kaysa sa isang babae. Huwag mong sabihin yan sa mga tao sa Wushipi. Kung hindi, tiyak na hahanapin ka para sa isang laban. Natatakot ka ba sa kanya? Ang mga kalahok sa malaking paligsahan na ito ay mga pinakamahusay na bagong henerasyon na disipulo ng bawat isa sa 4 na pangunahing sekta ng mga Diyos. Punong guro. Maari bang itanong kung ano ang gantimpala sa panalo sa malaking paligsahan ng 4 na sekta? Siyempre, meron. Ito ay limitado lamang sa mga disipulo na nasa 3 nangungunang ranggo. Malaki ang gantimpala. Bagamat malaki rin ang gantimpala sa natitirang 10 disipulo. Hindi pa rin ito makukumpara sa 3 sa unahan. Mr. Pangulo, Tia. Pwede po bang sabihin kung ano ang mga gantimpala sa top 3? Sa malaking paligsahan na ito, ang top 3 ay nakatanggap ng mga mataas na uri ng espiritu na bato. Ang unang pwesto ay nakatanggap ng 1,000 mataas na uri ng espiritu na bato. Samantala, ang pangatlo ay nakatanggap ng 100 piraso. Iyan ay umabot ng 1.0 milyong mababang uri ng espirituwang bato. Kung mananalo, magiging mayaman. 6 Xiaoyan Jin. Lumipas na ang 5 taon. Ang antas ng pagsasanay ay nasa huling bahagi ng pagbuo ng ki. Ngunit nasayang ang oras sa pagsasanay at nag-aral ng mga simbolo. Tama, nag-aral ng mga simbolo. Ngunit sa tingin ko, wala akong problema sa malaking kompetisyon na ito. Oh! May tiwala ka bang makapasok sa top 3? Ito. Hindi masasabi Depende kung gaano kalakas ang kalaban. Kung hindi makuha ang top 3, ang isang pangunahing bundok ay matutumba. Siguradong babayaran ko ang nagpasimuno nito. May isang walang nagamit na marangyang pangunahing tuktok sa Kingyun Peak. Kung magagawa mong makuha ito sa pagkakataong ito, ibibigay ko ang tuktok na ito sa iyo, Fupi. Gagawin ko ang aking makakaya. Pero kung sobrang lakas ng kalaban, hindi ko rin kayang talunin. Tuklasin, kuya yun. Pwede mo bang palitan ang isang top tier na bomba talisman sa akin? Ano ang balak ni Ginoong Shen? Marami akong kaaway na naipon sa mga nakaraang taon. Sa pagkakataong ito, aalis ako mula sa sekta. Mag-isa akong lalabas papuntang Taixianmen. Ngunit, maari rin akong magbigay ng ilang piraso ng pinalakas na sigil para sa proteksyon.
Direkta ko na lang itong ibibigay sa iyo. Naitala na ang lahat ng dapat itala. Sasakay tayo sa 3 araw. Maaari na kayong umalis, Guro. Nagpapaalam po ang disipulo. Pumunta ka sa yungib ni Guro yun. May dala akong isang bagay para kay Guro yun. Sige, mabuti. Shen, saan ka pupunta? Kung may oras ka lang. May bagay si Jaijai na kailangang sabihin sa'yo. Hindi kami masyadong magkakilala ni Jaijai. Anong kailangan ni Jaijai sa akin? Yung sakuna sa muling lihim na lungsod. Dahil nakuha mo ang isang bagay na iyon. Ang kakaibang apoy na hinahanap ng malakas na demonyo cultivator. Iyon ang naging dahilan, di ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng nakatatandang kapatid. May mga mahalagang bagay pa akong kailangang asikasuhin. Kung may kailangan ka, nakatatandang kapatid, mas mabuting mag-usap tayo pagkatapos ng malaking kompetisyon. CJ. Kaya't mag-usap tayo sa oras na iyon. Ang babaeng ito ay tumitingin sa akin ng kakaiba. Bakit parang naninilit sa kaaway sa pag-ibig? Ang Peach Blossom Village ng anak ng kapalaran. Huwag mo akong isali. Haha, kung may kailangan siguro at guro. Maari namang makipag-ayos siguro Shen sa akin sa ibang oras. Hindi na kailangan ngayon. Siguro yun ba ay naguguluhan ako? Parang may kaunting pagkiling ang mga floating peaks sa kanlurang bahagi. Nadulas ang mahika ko ng aking master. Ilang taon pa lang ito. Kaya nitong pag-aralan na mabali ang pangunahing bundok gamit ang isang talism. Ang batang ito ay hindi madaling sukatin. Sa loob ng lihim na bahay, hindi na pwedeng anyayahan si kuya na pumasok. Gagawa ako ng isang tasa ng espiritu na tsaa para kay kuya. Ayaw ko nang uminom ng tsaa. Ibibigay ko ito sa'yo. May 3 uri ng 5 antas na talismans dito na buo. Eksaktong nasira ang aking talim ng mga pang-4 na antas pataas na pamana. Sister Shen, umalis ka na. Dadalhin kita sa master. Walang silbi sa akin itong aklat na ito. Sabi mong ibibigay sa junior brother, kaya ibibigay ko na. Hindi ko balak gamitin ito para sa palitan. Pero ibinibigay mo lang sa akin ng walang kapalit. Ito ang pinakamataas na antas at 2 antas ng pagsabog na simbolo. At ang pinahusay na bersyon ng simbolo ng diamante. Isipin na lang na ito ay isang kalakalan. Kung sakaling makatagpo ng simbolo ng pamana sa hinaharap, makipagkalakalan ka sa akin. Sige, sana'y magtagumpay tayo sa hinaharap. Kukunin ko ang lahat para sa aking nakababatang guro, paalam. Guro. Ang batang si Fu Feng ay talagang seryoso sa pagguhit ng mga talisman. Sa murang edad niya, napakahusay ng kanyang talento. Hahaha, kung makuha mo ang isa sa 3 nangunguna sa malaking paligsahan na ito, masusugpo mo ang Stargate. Pagbalik sa ating sekta, ako mismo ang pupunta sa Fu Feng para mag-alok ng kasal para sa iyo. Guro, tigilan mo na yan. Nagtatanong lang ako tungkol sa kanyang mga simbolo. Haha, kung nagtataka ka, tingnan mo na lang. Yung batang yon ay may koneksyon sa aking sword peak. Noong mga nakaraang taon, ako rin ay mayroong alindog. Sutla ng disipulo ng Taik Suanmen. Anong nangyari? Senior, tulungan niyo po ako. Naghihintay kami sa harap sa Mount Longshan Range nang maambush ng mga demonyong mago. Ang mga matanda sa loob ay pilit na hinaharang sila hanggang sa huli. Ano ang kalakasan nila? 2 demonyong mago na nakumpleto ang alchemy. 3 nagtatag ng pundasyon. At ilang mga nakarating na sa huling yugto ng pag-ielong ng enerhiya, mga nakatatanda, bilis. Paano ako makapagtitiwala sa inyo? Kung sakaling kayo ay mga demonyong tagapagkunwari ng mga disipulo ng tamang daan. Ginoo, ito ang token ng disipulo ng aking Taik Suanmen. Pakisuri na lamang. Upang labanan ang mga demonyo, lahat sa aming sekta ng tamang daan ay may pananagutan. Ngunit ang mga disipulo ko ay mahihina. At sila ang magiging pundasyon ng aking kinyudmen sa hinaharap. Baka hindi ko kayang ibuhos ang lahat ng aking lakas. Magandang na nakapagligtas tayo kahit konti lang. Bakit pa rin ninyo sinasabi na kulang pa ang tao? Ako lang ang nag-aalala na baka kakaunti lang ang pupunta. At hindi namin maibabalik ang aming matanda at mga disipulo. At mapapahamak pa ang mga nais tumulong.
Pakiusap ang mga nakatatanda, samahan ninyo kami sa pagtulong. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi magtutulong at magpapabaya tayo sa oras ng panganib, baka maikalat ito. Mapapahamak ang pangalan ng inyong sekta. Hindi ito tatanggapin ng tamang daan. Ikaw, disipulo ng demonyong pinto. Nakakatakot kang magpanggap na isang tamang tao para saktan kami. Si Aoyuning, paano mo nalalaman na siya ay isang demonyong nag-aaral? Na nais kaming saktan. May ebidensya ka ba para dito? Sa mundo ng pagtataas ng espiritu, bawal ang labis na pagpatay sa inosente. Kung hindi sila mga demonyong nag-aaral ng mahika, bakit pa nila tayo pipilitin na tumulong sa kanila? Kung sila ay mga tunay na tao, bakit nila masabi ang mga nakakainis na salita na ganito? Kaya, siguradong mga demonyo sila. Medyo padalos-dalos si Yun Shidi. Kung ang dalawang iyon ay talagang mga disipulo ng Taeksuanmen, paano na ang ating junior brother? Kung malaman ng Taeksuanmen at maging kaaway natin. Takot akong magdulot tayo ng napakalaking kapahamakan sa ating sekta. Kapatid na babae, naisip mo na ba na maaaring iniwan na ng iba pang mga tao? Ang dalawang iyon ay nasa ilalim ng banta, yung nag-anyaya sa atin upang mahuli tayo. Anong ebidensya ang meron ka na ang dalawang iyon ay mga demonyong mag-aaral? Hindi ko kailangang magpatunay. Sobrang exaggerated ang malaking kapahamakan. Sa paglalakbay namin sa Kingyun Gate ngayon, nagpadala kami ng 3 Golden Core True Persons. 12 ng mga disciples na nagbubuo ng pundasyon ang nagbabantay. Ngunit sila ay nagpadala lamang ng 2. Hindi ba't hindi sapat ang halaga ng mga disipulo ng Taeksuanmen? O baka naman masyadong kakaunti ang mga nakatatandang tagapagturo ng Jindan? Huwag mong gawing moral na panghihimasok ang Kingyunmen. Iyon ay isang paglapastangan sa Kingyunmen. Bilang isang miyembro ng Kingyunmen, mas pinahahalagahan ko ang pagprotekta sa aking mga kapwa-disipulo. Hindi ang makialam sa mga bagay na wala akong kinalaman. May katwiran si Xiao Yunjin. Hindi malinaw ang pinagmulan ng dalawang ito. Talagang hindi mapagkakatiwalaan. At ang mga sinasabi ng dalawang ito ay talagang nakakainis. May pahiwatig ng pagbabanta. Tama lang na hindi tumulong. Ngunit sa susunod, huwag maging padalos-dalos si Xiao Yunjin. Hindi tama ang pumatay ng walang dahilan. Ang ginawa ni Guro Yun ay walang dahilan at nagdudulot ng pinsala sa mga inosente. Dapat itong iproseso ayon sa mga patakaran ng sekta. Maaaring hatulan ng Law Enforcement Hall ng 10 taong pagkakakulong sa Cliff of Reflection. Kapag nasa labas, dapat laging maging maingat. Naniniwala pa rin ako na walang pagkakamali si Guro Yun. Bakit ganito? Siguro yun ay nag-isip din para sa kaligtasan ng lahat. Dahil sa kanilang mga sinabi na nagbigay ng paglapastangan sa Kingyunmen. Kahit na hindi kumilos si junior brother yun. Kikilos ako. Kayo ay may kinikilingan siya. Nye. Kinikilingan ako. Bakit parang ako ang may problema sa kanya? Sister, bakit hindi mo ako gusto? Sinasadya mo akong atakihin. Hindi naman tayo magkakilala. Bakit kita atakihin? Sino ang nakakaalam kung anong sakit ang nasa isip mo? Ikaw, sobra ka na. Nang aaway ka sa akin ng masama. Pagbalik natin sa sekta, iulat ko ito sa mga otoridad. Sinasaway mo ang pag-alang sa mga nakatatanda. Ikaw ay ang tunay na tagapagmana ni Zhenfeng. Ako naman ay ang tunay na tagapagmana ni Fu Feng. Tatanungin ko, anong klaseng paglabag ito sa akin? Sa totoo lang, ako lang ang tanging tunay na tagapagmana ni Fu Feng. Sa unahan ay si Elder Wu at Elder Hu mula sa Taeksuanmen. Tama, kami ang dalawa. Hu Zhenren, may mga disipulo ba ang Taeksuanmen na nagkahiwa-hiwalay? Wala po. Bakit po itanong ni Jiang Zhenren? Kung sakaling makasalubong ninyo ang demonyong pinto, ang mga disipulo ay hinarang sa daan at humingi ng tulong sa Flying Goblet. Hindi po ba kayo rin po ay nakatagpo ng Kingyunmen? Ako po ay papunta na sa Tenglong Mountain upang magligtas ng tao. Kasama rin si Ginoong Jiang. Ha. Maliwanag na naririnig ng asul na dalaga ng Zhenfeng ang mga detalye ng mga pangyayari. Ano bang palaisipan ang nilalaro ni Ginoong Jiang? Nye, sanggol ang demonyo.
Bakit hindi ka agad magpakita? Hihi. Enye. Nagkamali si Huzenren. Ang taong ito ay nagpapanggap na disipulo ng Tiantianjianmen. Nais tayong akitin na pumunta sa Tenglong Mountain Range. Ipinapaalam ko po, guro. Sila ay mga malayang tagapagsanay. Baka sila ay nabribe ng mga demonyo. Nakatuon sa mga pang-akit na gawain. Kung ito ay maagang itatayo na isang demonyo, isang malaking pagsasaayos na mag-aakit sa atin. Baka ang mga resulta ay hindi kaaya-aya. Walang anuman, ang daan ng mga demonyo ay agad nang natukoy ng aking mga disipulo. Ang utang na loob sa pag-iwas sa kapahamakan ay walang kapalit. Ngunit ilan lamang itong mga bagay na walang halaga. Sana huwag kayong magsawa. CJ, kaya tatanggapin ko na lang ang mga disipulo sa pinto. Ibibigay ko na lang sa kanya balang araw. Dahil nagkataon. Magkakasama na tayo, maglakad na tayo. Paano nalaman ng maliit na disipulo na may problema ang dalawang tao? Hindi ko napansin eh. Ayaw ko ng moral na panghihimasok. Sino ang may lakas na manghimasok sa akin? Sino man ang gagawa, papatayin ko siya. Ano nga ba ang moral na panghihimasok? Ito ay ang pagpilit sa iyo sa ngalan ng moralidad. Kailangan mong gawin ang mga bagay na sinasabi ko. Kung hindi, ikaw ay lumalabag sa moralidad at masama. Naiintindihan ko na. Sa hinaharap, sino mang disipulo ng Yao Feng ang muling magsasalita? Sige, marami naman akong makamandag na ahas. Kahit namang hiram sila, hindi naman ako mawawalan ng laman. Tama na, simulan na natin ang laban. Naiintindihan ko na rin. Salamat, kapatid na yon, sa paglinaw. Sa susunod, sino mang magreklamo sa akin na walang pera? Hayaan ninyong tulungan ko silang mag-practice ng libre. Siguradong hindi ako gagawin yan. Lahat sila ay pinipilit ang kanilang moral na panggigipit. Nagdagdag pa ako ng mas pinalakas na bersyon ng Golden Vajra Talisman. Kung kailangan, isang piraso ng espiritu na bato, 50 yuan. Unang-una, unang makuha. Gusto kong si Yonshidi na bigyan ako ng 0 piraso. Limitado sa 5 piraso. Maganda na rin, ito ay 250 espiritu na bato. 6 piraso. Maraming salamat sa kabaitan ng kapatid na disipulo. Narito ang 6 na piraso ng 300 espiritual na bato, sana ay magustuhan mo. Kapatid na Gu, kailangan mo bang sumali sa laban ng buhay at kamatayan? Hindi mo ba kailangan ng ilang piraso ng sigaw ng Diyos? Salamat sa magandang intensyon, kapatid na yon. Ngunit bilang isang mandirigma ng espada, umaasa ako sa proteksyon ng mga panlabas na puwersa. Madali akong pagtawanan ng iba. Pero, nakaisip ka na ba, Guru Gu? Na ang iyong sasalihan ay isang laban sa buhay at kamatayan. Kung sakaling magkasagupa, ang kalaban ay maaaring gumamit ng panlabas na lakas para sa sariling kaligtasan, at pumatay sa iyo. Ngunit hindi ito makakaapekto sa mga patakaran ng laban na ito. Paano ka naman mag-aakto? Alam kong ang mga swordsman ay may malinis na puso. Pero kung umaasa ang kalaban sa panlabas na tulong, hindi nakakahiyang maghanda ng ilang pang-edepensa. Para sa akin bilang isang talisman, sir, walang mas mahalaga kaysa sa buhay. May punto rin si Xiao yun. Kung maaari ang Fenyang, nais ko na mabuhay ka. Ito ay guro. Nais ng disipulo na bumili ng protective suit. Ito ang panloob na presyo mula sa nakatatandang kapatid at nakababatang kapatid. Kung ibebenta ito sa labas, ang pinahusay na bersyon ng Diamond Talisman ay nagkakahalaga ng 80 bato ng espiritu bawat isa. Tingnan mo, yung kapatid. Sa ibaba ay ang pamilihan. Pamilihan ng Tianyi. Ang laki. Maraming kayabangan ang mga disipulo ng Taixianmen at Tianjianmen. Kung magkikita, walang dahilan para magalit. Kung lalaban, huwag matakot. Paano mo nalaman? Nandyan ang talisman na iginuhit ng aking nakababatang disipulo. Sa ibang tuktok, halos walang halaga ito. May nabili bang mga gamit ang kapatid na guro? Wala. Noong mga panahong iyon, ako, ang nakatatandang guro, ay nagkaroon ng alitan kay Shangguan Fushuang ng Tianjianmen. Maaari bang ikwento ito ng mas detalyado, nakatatandang guro? Uminom siya at pinagsalitaan ng masama ang aking espada ng King Yunmen. Tinuruan ko siya sa harap ng lahat. Sa laban na iyon, nawalan siya ng isang tainga. Nawalan ako ng isang braso. May sama ng loob ang bawat isa. Kaya't nagkasundo sila sa isang laban sa buhay at kamatayan pagkatapos ng 10 taon.
Mukhang hindi maganda ang ugali ng taong ito. Hawakan mo ang top level na pumutok na talisman na ito. Kung hindi mo ito kailangan, ibalik mo sa akin. Mukhang nagkaroon ng malaking problema ang mga disipulo ng Tianjanmen. Ang mga disipulo ng King Yunmen ay mailakas ng loob na pagtawanan ang Tianjanmen. Kung may lakas kayo, hintayin niyo ako. Walang lakas, hindi makakatagal, walang karapatang maghintay. May tapang ka bang magpakilala? Hindi magpapakilala. Hindi ka karapat-dapat. Sa susunod, kung gusto niyong magpasiklab pa, huwag kalimutang takpan ang mukha. Kung hindi, mag-ingat kayo na baka mabitin kayo sa sako. Maliit na kapatid, tama na. Sige, babalik na ako sa kwarto para magpinta ng mga simbolo. Babalik din ako sa kwarto para mag-ensayo. Si Gofiang ng King Yunmen, nandito ka ba para sa laban ng buhay at kamatayan? Hindi ka naman tatakas ng walang laban, di ba? Anong klaseng bagay ang nagtatangkang makipagsabayan sa aking nakatatandang kapatid? Maliit na kapatid, ang bibig mo talaga. Nagtangkang magpahayag ng pangmamaliit sa King Yunmen. Kakalabanin ko siya habang buhay. Alam mo ba na ang iyong ilang salita ay magdudulot ng malaking kapahamakan sa King Yunmen? Alam ko lamang na ang King Yunmen ay nainsulto, at hindi pa rin tayo bumabawi. Sa hinaharap, ang mga disipulo ng King Yunmen ay hindi na makataas ng kanilang mga ulo sa labas. Ang pagninilay sa pag-akyat sa langit ay hindi lamang isang palatandaan. Nahadlang sa aking landas, hindi ako magpapaapekto. Ikaw, ayos lang, may punto ang sinabi ni Guro yun. Bagaman mahina ang King Yunset, hindi dapat masira ang gulugod ng mga disipulo nito. Ang walang katapusang pagtanggap ay hindi solusyon sa katagalan. Alainan, nakikita kong hindi pa nakabukas ang depensa ng ibang mga sekta. Pero anong nangyari? Kakaiba, inatake din ako ng mga disipulo ng Tianjanmen sa labas. Gumamit ako ng aking kakaibang apoy para makabawi. Ang namamahala sa Taik Xianmen ay nakialam para pilitin kaming itigil ang alitan. Mga walang hiya talaga sila. Sobrang lakas ng loob nilang maglaro ng marumi. Ang kapal ng mukha talaga. Buti na lang hindi ka nasaktan, Junior. Kung hindi, siguradong mapapaso si Yun Junior sa galit. Bakit siya magagalit kahit na nasaktan ako?